Ito ano yung thoughts nyo nung game number 1? Bakit ganun kabilis? Nilaro lang po. May mga gusto ba kayo shoutout sa mga nanonood? Shoutout po kay Julianis Scott. Shoutout po sa mama ko sa buhay, pati po sa crush ko. Last question. Sino pinakamatakaw sa inyo? Si Palalim pa po. Diba? Pwede ka mambagsak ng Eternal Guard sa ulo. Pero, again, medyo mas depende ito. Kailangan magaling tumutok tong Palalim pa. Yun yung importante. Sobrang skill dependent. Labo mahuli yan, boss, kapag mainit ang kable ni Andres. Pero ngayon, kaya skill-based talaga. Ang game number 1 sa pagitan ng SSCR at ng Arellano University. Let's see kung kaya nila mapatama yung mga yan. And if they do, honestly, they have a good shot at this. Pero, like you mentioned, fist crack, fist break combo, medyo mahirap patamain sa isang gumagalaw na target. But then again, look at the pressure being given by Rato here. Kunanan, force to flicker out. Ayan looks like they are gonna be happy with the result of this. Ayaw nang magpatuloy doon nung Nirato sa kanyang pursuit kay Kunanan, and saktong-sakto lang din yung nabanggit kong kalso dahil napigilan yung dartboard natin, hindi na nagtuloy-tuloy sa pagragasa at ngayon nababalik na muna ang ating mga teams sa kanilang mga lanes. That's right. Kakalma lang muna tayo dito. Again, no ultimates pa naman para kay Tropang Palalim pa, so you should be fine. Pero dito sa puntong ito, we should be able to see more movement coming in from the Arellano Chiefs just because of yung backshift nila eh. Yung backshift nila yung magiging main driver dito sa gitna. Aside from like, pag nakakaubuhan ka ni Kunanan, yun ang ibang usapan. Pero, mas kita mo naman, confident, bullshit! Nandun na nga lang din yung dartboard natin susunggab, pero yung fist break gagamitin para pigilan. Revitalize ay mapapop habang si Rato tutumba first blood para sa side ng San Sebastian. Ayun naman isang bagay na hindi natin nabanggit kanina. Pwede mo din namang harangan na lang yung daan. Pag may harang sa daan, walang pani na makakadaan. Tandaan nyo yun, guys. Ayun pala so, yun. Importante yung wall na yun na umangat. Napakagandang pagpigil coming in from the side of SSCR. Mawawala kasi sa tempo yung Fanny kapag kunyari sa maling bato kumonekta yung cables niya, sobrang drastic nung change nung kanyang direction. Parang pag ganun ka na, kaso biglang gumanern. Pero andito na nga lang din yung pagpasok. Godillo makakuha ng pagong. Kasabay na nga lang din yung pagtumba ni Rato, and that's gonna be Andres falling down as well. So sinasabi natin kanina, di ba, like sobrang dependent sa targeting ng San Sebastian Golden Stags yung magiging effectiveness ng crowd control nila. You know what, Ajax? Mukhang gumagana naman. So far, so good. Most of the skill shots have been hitting and finding their targets. Look at that, Rato, though. Nakukulong na naman. Nako. At mukhang hindi na makakatakas pa yung gulong. May ipit dito, nandoon yung pag-invade. Andres mawawala sa mapa, pero si Tia sa magiging kapalit. Hirap din yan, Ajax. Yung paa hindi makakakuha pa lang ng buff, tinanggal agad. Oo. Maghihintay na naman siya ng 2 minuto para makakuha ng purple buff, at sobrang importante niyan para sa isang Fanny. Kapag wala ka kasing purple buff, kulang yung araw mo eh. Parang hindi ka nakapagkape. Sa totoo lang. Especially sa early game. Kasi kailangan mo nga yung only energy para may kill potential ka. Paano kung wala? Paano kung wala ka ng enerhiya? Paano ka mag-move forward? Pag ganyan na nangyayari. So ginagawa ni Andres ngayon, chill na lang. Nakasarado pa yung Starbucks, hindi pa maka-order ng take-out na kape. And Fanny ngayon, naghanap na lang ng ibang buff. Sige, dito na muna tayo sa orange juice. Inom muna tayo ng orange juice para pampagana, pero ngayon parang may kumukulong laban sa top lane. Here we go again, Kunanan with the wall again. Hindi na naman makabackup si Andres. Naku po, si Rato naiiwan na naman, left for dead.
But he will be able to make it out at least for the few moments. May He will be harang! able to survive this, pero hindi din siya tatagal. Nako po, hindi na nga nakatakas yung gulong na harangan na naman and Kunanan doing God's work sa pagpigil ng pagtakas dito ng side ng Arellano Chiefs. Nakakuha sila ng espasyo dito sa loob ng ating pagong and it looks to me like walang contest na gagawin yung Fanny. Kukunin niya na yung kapeng hindi niya nakuha kanina. Hirap, si Rato, 0-3, gulong ng sawing paalan. Nahihirapan siya talagang gumalaw dito. Kahit sabihin mo may talon siya, right now Andres, sa try niyang gumula, just doing funny things, pero flicker out palabas Famero. Natatawa si Famero dun sa ginagawa ni Andres, hindi daw siya nadadamage, pero si Kunanan naka-invisible pa rin dito. Yung werewolf natin, kakalmot nga ba? Mukhang hindi, dahil yes ka po ang side ng Arellano Chiefs. Kalma na muna, mid-game, 5 minutes into this match, ay still hawak ng San Sebastian yung kalamangan natin. Magandang advantage ng kinuha nila, hindi na nila binitawan pa. Talaga napabagal nila si Andres. Hindi naman nila kailangang tanggalin lagi yung buff niya. Even yung maaga pa lang na ginawa nila, Galvez going down though. Famero with a combo, kasama si Palalim pa. Parang napalalim pa yung pwesto doon ni Galvez and hindi siya nakatakas sa onslaught na binigay ng San Sebastian. Sa ilalim ng pangalawang tore nilang ginawa yung engage na yun. Pero unless bench nga ba niya yung kanyang mga kakampi, susunggab back siya doon. Hindi makikita sa laban pero si Kunanan ay hindi rin tatama yung kanyang mga skills. Yeah, very, very big objective getting taken up by San Sebastian Golden Stags. Chasing down the back siya again. Ayan na naman tayo, Ajax! Nako, Rato, doon mahuhuli na naman ng fist break. Pero si Kunanan matitrade. Nandoon naman yung mga damage dealers sa papadalikuran. Godillo, bumaba na at kumakalmot lang. Sino kanya magiging target? That's gonna be Lanake. Sa gitna ng 4 na miyembro, hindi na makakatalon pa. Pinigilan. Sabi niya, papampake ka pa. Hindi ka na namin ahayaan. Pero lilipad si Andres parang ibon na malaya at makakakuha din siya ng isa. Very big advantage. Pero somehow naman ng Arellano may nakuha pa isa-isa. And so far si De Vera hindi pa natutumba. Pero ang control sa mapa still on the side of the Golden Stags. Golden Stags having control, taking objectives one by one and lamang din sila in terms of the kill score rather. Grabe. So masabit na yung dila ko pero ngayon tignan natin kung nasabit nga ba sa bato yung Phobius sa may bandang ibaba. Mukhang hindi naman dahil makakataka siya. Shield coming in clutch. Yun namang advantage ng Phobius. Pwede kahit kayo pa there, tatalon lang yan. Pero ang tanong hanggang kailan mo pwedeng gawin yan? There you go with the Thrill Guard. EG boy lalapag. Diaz bumabanat sa ilalim ng tore. Lanake dito tumatakbo. Nahipit na naman siya sa gitna ng 3 miyembro. Paano mo i-burst down lahat yan kung sabay-sabay susugod sa'yo? And right now, Golden Stag showing dominance on the bottom lane. Feathered airstrike na late ng release. Kaya nga, grabe. Flicker in with Kunanan. Hindi nag-connect ang fist crack at fist break. For the meantime though, Torre na lang muna, hindi naman malaking advantage. Here we go, the Lapu-Lapu making its mark as well. Beautiful power take from the Golden Stags, malinis, walang casualty. Walang pakisakritiko, itong Lapu-Lapu, pinasok dun ba naman sa loob ng inhibitor turret and ramdam ng Arellano Chiefs yung damage netong si Diaz. Isang bravest fighter, winasiwas, umaray Kalahati ba naman yung buhay na nawala? Pero makakapag-reset pa rin naman ng ating mga Chiefs from that onslaught. Kaya nga, isang combo lang, men. Isang combo lang nagawa niya yun. Laban sa dalawa. So si Diaz, yung parang hindi natin napapansin mula kanina, pero ang laki na pala ng gagawa niya sa mga teamfight na to. Very self-sufficient, the fighter, Lapu-Lapu. That's why he gets banned a lot. So far, iba naman ang laban dito ng Golden Stags. Nasa baba sila, naghahanap ng potential na target. Nag-aabang doon sa loob ng damuhan natin. Lanake na naman ang kanilang namamataan. Death Sonata ko connecta. Nandito yung mga Rhapsody, mga bala-bala, bang, 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 bang. Pero hindi naman mapapatumba doon sila Lanake. Pero aatras siya though. Lord being taken here by the Golden Stags now. No contest
whatsoever from the Chiefs and mabilis ang pag-clear na naman ng isang objective. To be fair, kay Andres naman, hindi siya pwede masalwaban tulad ng ganyan. Yan ang mangyayari sa kanya. Grabe. Yung mga bigla-biglang jump scare mula sa damuhan. Isang lapag lang ng fist break, sabay burst down netong si Godillo. Hindi na nakagalaw pa si Andres, hindi na nakapag-cable. And right now, kailangan depensahan ng Arellano Chiefs ang kanilang inhibitor turrets. Blessings still available for the top lane. Lord, now marching down the mid. O konekta, susunggab. Pero sa may bandang likuran, Kunana, nandun na naman. Magpapakula ng mga bala. Pero lilipad yung Fanny Andres. Kailangan na umuwi, Kuya Rockhart. Kung ito na nga yata ang GG push. Medyo nakaubos na ang mga buhay. Mga miyembro dito ng Chiefs. And looks like that's gonna be the wipeout. End of the game going over to San Sebastian Golden Stars. Game number 1, malinis na pinerform ng Golden Stags ang kanilang plano. And grabe, nagulat ako from Kunana. Sino nga ba ang nangunguna dito for the side? Ang sabi niya, napatawag ng emergency. Possession ng kanyang kalaban, kaso nga lang based from my mid laner, as long as knock-click yung guy. Kita as we head on over to our game number 2. Again, ladies and gentlemen, this is Arellano University Chiefs versus the Golden Stags of San Sebastian. Again, we're gonna have to keep our eyes doon sa mid-lane matchup na yan, Ajax, because right now, feels like it's a very vulnerable matchup pag hindi active si Kunanan sa pagdepensa. So si Rato naman, ano lang yan, guiding win lang yan. Tapos si Rivera, you can do whatever they want. Pero again, it kind of depends dun sa mechanics din ni Rivera dito. Ito yung problema dito with that route. Grabe, hindi tumama dun yung first blast coming in from Vexana. And basing from the speed of their clear sa may middle lane, halos pantay pa yung capacity dito ng parehong mid laners natin. Pero lamang ang Arellano Chiefs pagdating sa rotation na dahil again, ganito yung pinapamalas nilang hero lineup. The Vaxia still there, dagdag mo pa dyan. Yung Matilda na kayang dalhin yung gulong paliparin sa kung saan-saan. Nawala man yung Farsa na may wings by wings, still. Ganito pa rin yun same kind of lineup pa rin, pero I think mas mapapagana nila to with the help of the Lunox. It definitely feels like the same lineup. Again, medyo mas may survivability lang dahil sa isang Matilda, and you'll be able to also initiate a lot of plays. And again, medyo si Andres this time pwedeng maging mas makulit kasi syempre siya isang back shot, tapos may Matilda pa. So literal na doble yung galawan nyo. Speaking of galawan, doble ata doon ng tingin itong si Diaz, kukulong doon ni Kunanan yung kanyang kalaban, and once again kumukonekta yung mga fist break ng badang. Ano man yung sinabi natin kanina, di ba, Ajax? I think opposite din yun like kung mahirapan man yung Vexana, mahirapan din si Rivera dito pag naunang mag-skill itong si Falalimpa, pag naunahan siya mag-Eternal Guard and everything. Kumbaga, ambaan muna kung sinong unang bumira. For sure, lalamang. Minsan kasi yung mga unang bumibira, sila yung nababawian. Pero ngayon, nandito sa may purple buff ng Arellano Chiefs, magsisimula yung laban. Nandun yung bravest fighter, lalapag, fist break, fist crack. Sa hangin, hindi mamamaximize yung damage. Pero sinong tutumba? Kunanan mawawala. Diaz naman, isusunod nila. Arellano Chiefs lumalamang sa laban, palalim pa doon sa pwesto niya, at hindi nang alang din makakapasok si Famero para kumalmot. Ito na nga yung nangyayari dito, so far naubusan ng firepower itong San Sebastian Golden Stags, especially sa early game. Medyo expect mo na yan di ba? So mahanap natin siguro yung opening niyan later on, pero late na late din si Roger dito. Just no time to rotate. And kita mo naman, the
ano yun, yung ube dito ng Arellano Chiefs, mahirap din tibagin. May shield kasi kapag gumaguiding wave etong si Arato and si Roger hindi na ibigay sa kanya yung gusto niya mangyari. Hindi na pababa ng kakampi niya yung buhay dito ng Arellano Chiefs and hindi siya nakapag-like and pounce ng paulit-ulit, giving Arellano Chiefs the upper hand in that early team fight. Pero 3 minutes into this game pa lang ay lumalamang pa rin ang San Sebastian ng onting gold, a couple hundred, actually 200 gold yung lamang nila ngayon. Medyo nag-equalize pero for sure mamaya kapag nagsimula yung team fight natin malalaman kung sino ang tunay na lalamang, Rockhart! And speaking of sinisimulan na nila na bumawi doon sa taas. Instant pick-off from Galvez, also clearing up the minion wave, means na mahihirapan sila depensahan yan. With that replay, it was actually very beautifully executed, coming into that na layer ng magandang crowd control and binagsakan agad ng malala. Ito si Falalim pa ng bawas. So, because of that, I think maka-invade pa sila dito, Ajax. Godillo, hinahabol, hinahanap yung target pero yung purple buff ang kanyang nanakawin. Ito na naman sila, inagawan na naman ng kape yung kanyang kalaban pero sisimula yung team fight dito sa may turtle pit natin. Eternal Guard, papabalikin, tinawag ulit sa kanyang tabi pero wala namang magkaka-burst down doon. And the turtle is open for Arellano Chiefs. Uuwi ba ang side ng San Sebastian pero lalaban pa rin, Godillo. Lalaban ba? Titignan. Godillo still coming out on top with the retribution. And may konting bunch back naman si Diaz. Dalawa na stun pero hindi mo na ilalaban with the bravest fighter. Makalma muna. And for now, it does feel like kahit na lumalaban naman yung Arellano Chiefs, may konting bahagyang advantage lang yung San Sebastian in terms of golds na nakuha doon sa mga team fight. And that's a win actually for San Sebastian. Taking the turtle, not losing any member, and makakabalik sila ng payapa sa kanila nilang mga lane. Diaz, kamuntikan tinamaan ng Beast, pero may idea doon si Galvez na may nagbabantay sa kanya kasi yung Kramer umusog naghanap ng target. Oo. That's yung mga small things na kailangan attentive ganun. Pag hindi mo na pag nakaligtaan mo yun, katapusan mo na for sure. So, attentive naman si Galvez kasi again, Kiritel, one of the squisher heroes. Oh my goodness, si De Vera hindi na nakapag-light. Grabe naman, walang brilliance. Narinig ko yung comms ni De Vera. Sabi, pero hindi ko napindot ulti ko. Sorry. Pero bawi lang for the side of Arellano Chiefs. Kaya pa rin namang sumabay sa team fight. Looking at the items right now, ay dahan-dahan nang nakakakuha dito ng mga defensive items ang San Sebastian. Having that Dreadnought armor, they are focusing more on the physical defense na kayang i-provide nila Naki as well as si Galvez. Pero makati din kasi yung damage ni De Vera and kung ipagbabangga mo to, hindi pa rin naman nila kailangan isipin yon. Sky Piercer pa lang yung hawak ni De Vera as of the moment. Yep, Sky Piercer, which is honestly, wala pa siyang charges kasi namamatay siya, 2 beses siya namatay. Siya yung tina-target talaga dito, inuuna talaga siya dito, Ajax ng San Sebastian. Oo, and target luck nakahanap ng gustong i-burst down dahil si De Vera ang may hawak ng susi sa kanilang panalo. And without De Vera's help, it's gonna be hard for Arellano Chiefs to get their targets. Pero ngayon aurado sila ni Falalimpa. Sabi, parang binibait ni Falalimpa, o sige, lumapit kayo, kakamayin ko kayo, and Godillo will get that turtle uncontested. Yung top lane, second tier turret. And ngayon ay sisimulan na naman nila yung laban. Lanaki, pick off para sa kanya. Noble na sulit talaga. Talo pa Siomay Rice sa pagkasulit. Yung kita mo naman, sa dami ng nakuha nila doon, pati yung flicker ni De Vera, actually sobrang big deal nun, kaya nabanggit ko din yun ng dulo. Kasi yung basically one of their possible tools for initiation as well. Pag ginulat ka ni De Vera, you could, baka -1 pa sila, di ba? Oo.
Napaka, they're reliant ng play ng SSCR sa setup na ginagawa ni Konanan din. Pero ngayon parang may team fight ulit sa may bottom lane pero hindi. Torre lang pala yung kukunin dito ng SSCR and Arellano Chiefs dahan-dahang lumiliit yung control nila sa mapa. Sa may bottom lane pero hindi. Arellano Chiefs once more, kung gustong bumawi ng Chiefs, ito na yung moment na yon. Bago pa magsimula yung Lord, dapat hindi sila masyadong magpa-box in dun sa base nila. Or else, libre na naman para sa San Sebastian. Ayan na nga, sinisimulan yung pterodactyl natin. Gudillo, hindi niya alintana na baka may magnakaw dahil alam nilang aurado nila yung kanilang kalaban, and that is once again another uncontested objective for the side of the Stags. Medyo mahirap din yung contest na ginagawa nila dito, honestly, to do it. So, wala din yung frontline din kasi ng Arellano Chiefs cannot really sustain yung ibabato sa kanila. So, gets ko na bakit hindi nila tinry i-contest. Pero at this point, they're gonna have to deal with 3 waves. Isang wave sa gitna, isang wave sa taas, tas Lord pa dun sa baba, na hawak din ni Diaz. Oo, at pantay-pantay, sabay-sabay. Parang yung kanta ni Marian Rivera, itong mga minions na to, na papasok sa base ng Arellano Chiefs, mapipigilan pa rin naman ng bahagya, pero Konanan na binate out yung paglabas ng gulong, ikukulong ng fist crack at fist break combo. May higop na gagawin, dark wave doon, coming in from Lanake, iikot yung Agila, lalapag, at mukhang si Konanan ang unang mapapatumba. De Vera mawawala na nga lang din. The damage dealer down is for the side of Arellano Chiefs. Lanake tuloy pa rin ang kanyang pagdakdak pala Jordan ang galawan. Pamero, kakayanin nga ba? Pero Rato susunduin na itong si Pobius. Sabi niya, darling, hold my hand. Smooth na smooth nga naman. Malay mo, di ba? Malay mo naman makadali siya. Kasi 50 pesos yan per person. Pag pag nakuha mo yung Torre. So, actually, hindi nga lang yata. 100 yata, 200. So, nakuha siya ng magandang deal doon for sure. Sulit na sulit. Sulit. They got an inhibitor turret as well doon sa baba. So, sobra-sobra na. As in, kotang-kota na sila doon. Pero, signs of life mula sa Chiefs. 7-7 ng ating kill score as of the moment, pero it's very visible na SSCR ang may hawak ng kalamangan. 5,000 gold lead for their team, and Pamero slowly stacking in with those items. Confident na siyang pumasok gamit yung kanyang Lycan Pounce at magkakalmot ng kanyang mga kalaban. Mabilis na rin wasing matutunaw with the help of this endless battle, and kaka-pick up lang din ng GDS. I mean, Great Dragon Shield. Ay, Great Dragon Spear. Iba-ibang shield. Iba yun. Coming soon yun. Patch, Next patch. Yung shield na. Great Dragon Shield. Pero itong spear na to, definitely, sobrang helpful para kay Pamero para makuha siya ng confidence na mag-pounce in, pounce out. In out lang yung kanyang gagawin para sa kanyang mga teammates. And ang magiging trabaho dito ng the rest of SSCR is to get Arellano Chiefs to low health, and that is when the party will start. Pero ngayon ay mukhang nagtitipon-tipon na ang SSCR. Call time na daw, magsisimula na yung party, at dito sa tapat ng Lord sila magkasama-sama. Mabilisan na namang pag-burst down ang kanilang gagawin. Arellano Chiefs hindi na lumalapit. Kaya nga, no contest na talaga, which is, I guess, understandable kung confident sila na kaya nilang mag-counterplay, counter-punch na lang sa ilalim ng Torre. So maybe yun yung inaantay nila dito, Ajax, pero I'm not sure. They do have the tools for that, especially pag tumama na naman ng set itong si Konanan. Hinihintay lang nila na may lumabas itong mga members ng Arellano Chiefs, pero ngayon ay papantayin ulit nila yung mga flow sa kanilang mga minion waves. Maganda ang pagkakapatag dito ng SSCR with their minions, at sisimulan nila yung laban sa may mid. Andres mauhuli ng Curse Touch. Yung Lord na dahan-dahang lumilipad patungo sa base ng kanilang kalaban. Sakto ata na mababasag dito ng SSCR yung mga Torre. Ayun na nga! Doon si EG Boy nilapagan, kinulong. May depensang gagawin, pinaulan ng mga pala. Galvez sa may panalikuran. At ngayon natutuloy yung laban, basag ang top lane turret.
Yung Lord sa may bottom lane, ko-connect, nakakaldag nga ba? Mukhang hindi na pinigilan. Middle lane naman, magiging punterya. Tuloy ang banat dito ng SSCR. At gusto na tapusin tong laban na to. Andres nahuli. Ando na naman yung fist crack. Pero sa hangin lang tumatama, hindi ganun kasakit yung damage. Kunanan mawawala. Pero nandito yung mga pagsayaw ni Godillo. At mukhang mauubos nila, SSCR will take the base. And the one sa Hero mga kaibigan and San Sebastian Golden Stags. Sa matchup na to, medyo hindi na magulat. And sobrang impressive ng KDA netong si Vamero. Kung kanina 911 yung kanyang KDA, ngayon 404 naman. Kumbaga error, page cannot be found. And yun yung sinabi nila sa kanilang kalaban nung tinanong kung nasaan yung victory at yung kalamangan. Pero again, that is SSCR taking this series with another clean sweep. Sobrang impressive ng kanilang pinakita doon, pero Rockhart. And ayan, tawagin na natin ang ating mga winners for this series. Congratulations first of all sa San Sebastian for your very impressive sweep. Ayan, kamusta yung feeling nyo, guys? Jared, go. Masaya po. Ay, kitang-kita naman yung saya nyo. Nakabakas akong ngiti. Pero eto sobrang nagulat kasi ako sa mga pinakita nyo kanina. Ano yung thoughts nyo nung game number 1? Bakit ganun kabilis yung laban? Siguro po nadaan po sa draft din. Kaya parang pinanage na lang po namin buong game. And nilaro lang po. Pero parang feeling ko si Rockhart may question tungkol sa draft. Rockhart, ano ba yung question mo? Actually, very interesting yung ginawa yung draft around the Badang pick. Ano yung lamang ni Badang over your other junglers? Siya ba't Badang yung pinik nyo? Comfort nyo ba yun? Ano ba yung mindset nyo sa pag-draft around this Badang? Kasi parang medyo first two lagi yung Badang no? Una-una po kasi si Badang is flexible po So parang pwede po siyang abutin ng XP and roam po. And marami kasing malawak sa CC si Badang. Lalo na madaling makahuli pag may gustong i-punish. Parang medyo comfort din po kung gagamitin. Parang gano'n. So papanood niyo yung replay, by the way. Sorry sabi namin baka mahirapan sa lead dito pag hindi tumama. Pero mukhang napatama niyo naman yata. Napatama, congratulations. Oo, napatama. Ang ganda highlight play Ang ganda. So again, very impressive victory and I just want to ask you guys, may mga gusto ba kayo i-shoutout sa mga nanonood? Any messages to your fans na sumusuporta? Yung mga classmates nyo, baka may gusto kayong batiin. Yun, shoutout po sa Sebastian family and sa mga family po namin na inalaw kami maglaro dito sa San Sebastian and sila kayo, mga shoutouts kayo. Shoutout po kay Julian Escoro. Oy! Grabe naman! Ayan ang gusto ko. Kay Neil. Linim ka lang doon. Ayun. Yun na. Okay. Shoutout sa inyo guys. Shoutout po sa mga mahal ko sa buhay, pati po sa crush ko. Yes! Okay, last question. Sino pinakamatakaw sa inyo? Pinakamatakaw. Ito po. Yung mage po namin. Si Palalim pa po. Mid lane po namin. Nako. Na pinaka-importanting tanong. Thank you guys, San Sebastian. Congratulations on your 2-0 victory. Maraming salamat. Mabuhay kayo guys.